Yan, the Marcos administration is moving fast to seize and forfeit to have an estimated 84 hectares of illegally reclaimed lot or illegally reclaimed lands ng mga Cayetano forfeited in favor of the government or babawiin na ng gobyerno itong mga lupain na nagkakahalaga na ngayon ng bilyon-bilyon na pesos. At yung iba daw nga dito ay na-issuehan na ng titulo ng local government led by the wife of Alan Cayetano na si Lani Cayetano. So binenta na sa mga negosyante. So ang laking halaga nito mga lupain nito kasi alam naman natin ay naging progressive na rin ang Taguig, not because of the Cayetanos, but simply because it is well located sa tabi ng Makati. Kumbaga Makati has nowhere to expand but through Taguig. At yung Taguig rin naubusan na ng lupa sa bilis ng progreso. Parang sila na rin ang nagiging second business center ng bansa. Kaya ito, binubuhusan ni Alan Peter Cayetano ng bilyon-bilyon na flood control funds niya sa reclamation projects. Yung sinasabi mga slope protection, kahit wala naman slope, wala naman gaanong hillside area dyan na pwede pa ma-develop, yung pala ginagamit niya para punuin ng lupa yung across C5 highway at kung saan kino-convert na niya siguro into another mini city in the future kasi ang laki niyan 84 hectares na yan. So that can be another ang original area ng Ayala ay 40 hectares lang So this is definitely bigger than Ayala or even bigger than the fort. The fort ata, mga ganun lang. So kung 84 hectares ito, mas malaki ito. Mas doble ito at prime lot talaga ito. Kung tatayo dyan ng mga buildings, bilyon-bilyon ng halaga ng mga structure na yan. So yan ang sinasabi natin na yan ang kaharian, panibagong kaharian nila Alan Peter Cayetano. Ayan ang political kingdom nila na ngayon ay mukhang bumabagsak na kung saan hindi lang sila under investigation pero sinabi ni Senator Ping Lacson ay gumagalaw na rin ang Philippine Reclamation Authority and yung Laguna Lake Development Authority na hindi ignore nila itong mga offices nung ginawa nila itong illegal reclamation at wala ni anuman na mga papeles o mga permit na nakuha dito sa mga opisina. In the first place, hindi naman inaalaw. Otherwise, maubos yung kwan natin. Laguna Bay na yan. Kung lahat ng mga probinsya at syudad na facing the Laguna Bay ay i-allow na gumawa ng reclamation work, reclamation projects, hindi maubos ang buong lake niyan. Kung sasakupin nila yung lahat, gagawin nila yung lahat ng puro reclamation projects. Diyan. So pinigil na ng Marcos administration yung mga reclamation projects diyan sa Laguna Bay. Pero ito sila Alan tuloy-tuloy pa rin. Kaya ngayon during the longest time ini-ignore niya at hinaharas niya itong mga PRA at LLDA official, Laguna Lake Development Authority. Inaharas niya tuwing budget season. Hino-hostage niya yung budget ni Presidente. Sinasabi niya na hindi ko i-approve yung kasi under ito mga offices ay under the office of the President. Sinasabi ni Alan, hindi ko i-approve yung budget of the office of the President hanggang hindi niyo ako itigil sa panghaharas. Siya pa daw naharas ng mga PRA at LLDA official. Ngayon, lumakas ang loob ng mga ito. Dahil na nga, nakikita nila, wounded warrior na si Alan Peter Cayetano. He has his back against the wall. Naipit na siya dito sa mga flood control anomalies. Kaya ngayon, yun. Gumagalaw na sila at lumalaban na sila. At according to Ping Lacson, the Philippine Reclamation Authority has started the process
that could lead to the forfeiture in favor of the national government of several hectares of illegally reclaimed land on the Taguig side of Laguna Lake. At sabi ni Ping, kausap niya itong PRA officials at kinumpirma nila yung sinabi niya na hindi lang illegal yung channeling of flood control project to illegal reclamation projects, kundi illegal rin mismo yung illegal reclamation projects na ginagawa nila. That's why gumagalaw na ang PRA para bawiin, kunin para ibigay sa national government. So at least magagamit natin yan na lupa na ginastusan ng pera natin. Ang national government ang hahawak niyan. So sayang, bilyon-bilyon na sana na propriedad o baka trilyon-trilyon pa na mababawi lang pala ng gobyerno. At makukulong pa si Alan Cayetano sa plunder, pati asawa niya si Lani Cayetano, at kung involved dito, kung pondo sa 4.7 billion na insertions ni Pia Cayetano ay ginamit rin dito sa mga reclamation projects nito, pati si Pia Cayetano, tatatlo sila tuhok-tuhok makukulong sa kasong plunder. So sabi ni Ping sa post niya sa social media site niya, referring to the Philippine Reclamation Authority, sabi niya, they are moving towards an investigation that would lead to a PRA board resolution to start the process toward forfeiture proceedings. If the reclamation is undertaken without a permit from PRA, which is the agency mandated to regulate the reclamation and issue the necessary permits, the logical conclusion is that the land should be forfeited in favor of the national government. And the PRA confirmed that there was not a single permit. So sabi niya, gumagalaw na, umaaksyon na ang Philippine Reclamation Authority para mag-issue ng board resolution para simulan yung proseso para ibalik sa gobyerno, kunin sa mga Cayetano at ibalik sa gobyerno itong 84 hectares na reclaimed land, kasi hindi naman pwede ibalik yan sa lake kasi kwan na yan, patak na yan kwan na yan, nabuo na yan na lupa na yan, pwede na nga tayuan yan ng mga building, mga high-rise building sabi niya, kung ang reclamation ay ginawa na walang permit, lalo na galing sa PRA na ang ahensya ay agency na authorized to issue permits, then sabi niya ang end result lang nito ay kukunin na yan ng gobyerno. At sabi niya, kinonfirm sa kanya yung PRA na wala nga ni isang permit na kuha ng mga Cayetano. At sabi niya, kahit kasi kiniklaim ni Alan Peter Cayetano, gumawa sila dyan ng parang leisure park na parang lakeshore park. Pero sabi niya, kahit nakikinabang ang mga tao dito, pero illegal ang paggawa niyan. Dapat pa rin sundin yung batas. At dahil hindi nasundan yung batas, dapat ibalik na yan sa gobyerno. Yun. Kaya sabi niya, yan, kahit ano pa masasabihin nila, ay that is a national government property na. Dahil under yan sa Laguna Lake Development Authority and PRA, and as well as Department of Environment and Natural Resources. At sabi niya, bawal na rin, ipatigil na rin nila lahat ng reclamation work ng national and local government. Kasi ang gumagawa yung mga reclamation work ay yung DPWH at yung local government led by Lani Cayetano. At sabi niya, pati DNR, hinahabol na rito mga propriedad. Sabi ni Ping, pera dito sa sinasabi ni Alan Peter Cayetano na parke, meron na rin mga building, multipurpose building. So ibig sabihin, kung may nagtayo na ng building dito, meron ng mga negosyante na binayaran ng mga Cayetano para bilhin itong propriedad. Hindi naman nila pwede itatayo ng building dyan kung hindi sa kanila. So kawawa itong mga negosyante na ito. Dahil pati yung mga building nila mapunta sa national government. So kumbaga, kung ako sa mga negosyante nito, kasuhan ko rin mga Cayetano. Selling in bad faith.
selling in bad faith. Ha? At sabi ni Ping, sa mga initial na investigation nila, lumalabas na noon, several years ago, especially during that Duterte administration, during the Duterte administration kung saan naghahari-hari si Alan Peter Cayetano as speaker and later as foreign affairs secretary, na napag-alaman nila na nabuo na ng 47 hectares na reclaimed land from the Laguna Bay. At recently nadagdagan ng 37 hectares. So 47 plus 37 is 84, 84 hectares. Sabi niya marami, in fairness, marami naman beses na gumalaw ang Laguna Lake Development Authority and the Philippine Reclamation Authority. Pero dahil feeling Diyos si Alan Peter Cayetano, feeling powerful, at powerful nga siya talaga nung time ni Duterte. Parang untouchable siya. So wala nagawa ang LRA, DNR at LLDA. Ngayon na lang kasi with the help of Ping Lacson, dahil parang vulnerable si Alan Peter Cayetano, hindi na niya alam. Left to right, right to left ang banat sa kanya. So ngayon, lumakas ng loob ng LRA, ng LLDA and DNR para finally ay bawiin itong mga illegal structure na ito, illegal reclamation work na ito in favor of the national government.